Hello everyone! Merry Christmas sa lahat! Andito na naman ako ngayon. Magbablog na naman ako. And then, kasi gusto ko mag-vlog araw-araw, eto, magsisimula na naman ako. Okay, so una sa lahat, Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa lahat. And then, alam ko naghahanda kayo. And then, hindi naman lahat may maraming pagkain sa mesa. Mayroong konti lang, mayroong marami. Kasi magkakaiba tayo ng financial status. Ang importante, maging masaya tayo. Okay? So, it is up to us kung anong piliin natin, maging masaya or maging malungkot. Okay? So, nasa atin na yon. Pero para sa akin, piliin kong maging masaya. Kasi, pang ano yon sa katawan natin. Maging masaya palagi is nakaganda ng ating good health. Yan. Okay? So, itong topic ko ngayon is all about recommended time to sleep by age. Again, itong topic ko ngayon is recommended time to sleep by age. So, mayroon palang recommended time. Hindi pala tayo ang masusunod kung kailan tayo pwedeng matulog. Okay? And then by age. So, magkaibang edad, magkaiba din ang time to sleep. So, kailangan nating alamin ito. And then, kailangan nating sundin. Kasi para lang naman ito sa atin di ba? Okay, so magsimula tayo sa sa pinakamababang edad. Okay. So, ang una dito is 0 to 3 months old. Ayan. So, this one is a newborn child. Okay? Again, 0 to 3 months old. Now, ilang oras ba dapat matulog ang bata? Ano ba yan? Parang may Okay. Ilang oras ba dapat matulog ang newly born child? Ito, 14 to 17 hours pala. Teka muna, bakit parang may lumigas. Okay. Again. So, sa newly born child, aging from 0 to 3 months old, kailangan pala siyang matulog ng 14 to 17 hours. Oo. So, upang ang aura ng bata ay maganda, hindi siya irritable, at ang kanyang growth and development is also fast. Ganyan. Okay? So, ano bang mangyari kung, ano bang dahilan kung bakit ang bata ay hindi makakatulog ng ganitong daming oras? Isa dito is, ang bata is, ang lugar na kanyang tinutulugan is mainit. Ayan. And then, maliban sa mainit, maingay. Ayan. So, kapag mainit, maingay, yun ang mga dahilan kung bakit ang bata ay hindi nakakatulog ng 14 to 17 hours. And then, maliban pa dyan is, kung ang bata ay palaging may kabag, yun bang nag-alimasaw yung tiyan? Yun, ang bata doon ay hindi masyadong nakakatulog. Kaya, kapag magulang tayo, alamin natin kung ang bata ay komportable ba. Mayroon naman tayong mga electric fan, o di ba? And then, alamin natin kung ang lugar na pinapatulugan natin sa kanya ay hindi ba mainit, hindi ba maingay. Okay, so yun. Upang makatulog siya ng mahimbing, upang yung kanang growth and development is faster. Ayan, upang hindi siya irritable. Ayan. Ayan, kapag nagkabag, ano bang dahilan may kabag ang bata? Okay? So, ito po yun. Kapag ang bata ay pinapadidi ng wala sa oras, yun bang, baka naman umiyak siya dahil nainitan siya, pero pinapainom mo lang na gatas, akala mo nagutom. Ayan. Parang palaging overfeed, ganyan. So, kailangan alamin natin kung kung bakit umiyak ang bata. So, dapat, as recommended by doctors, every 4 hours ang bata. 4 hours ba yun? Oo, 4 hours yun, napadidiin ang bata. There's certain also amount of ounces ng milk. Okay. So, ganun po dapat. Pero kung hindi natin yan masusunod, kasi bawat iyak ng bata binibigyan natin, ayan, nagkakabag yung bata. Yun bang nag-indigestion siya. Yan.
Tapos, kapag nagkakabag yung bata o nag-indigestion, hindi siya masyadong nakatulog. Umiiyak siya ng umiiyak. And then, paano natin maiwasan ito magkabag ang bata? Hindi naman siya madadala sa sa haplas-haplas. So, yun, sundin natin ang ng doktor na every 4 hours. Huwag yung bawat iyak ay anuhan mo ng didi. Hindi ganun. So, every 4 hours. So, meaning that time, pa siya? Busog pa siya, diba? And then, anong gawin natin upang hindi siya umiyak? Ay, tingnan natin ang temperatura ng room, and then ang ingay ng room. Kung maingay, hilipat mo sa lugar na hindi maingay. Ayan. Hanapan mo ng paraan upang hindi maingay. Ayun, ang sa bata. And then, so, hindi na siya iiyak, na hindi ka na magbibigay ng didi. And then, upang maiwasan din ang kabag, pagkatapos na, pag pinapadidi mo siya, kailangan nakaslant siya. Ganun, hindi nakaganon. Kasi kapag nagkaganon, ay yung dinididi niya is babalik. And then, siya sa tiyan niya. Kaya, nakaslant. Okay? So, pag nakadidi siya, nakaslant siya, ganun, hindi ganun. And then, pagkatapos, pabarp mo yan. Okay? Pwede mo niyang ilagay dito. And then, hintayin mong mag-barp siya. Yun bang sa Bisaya, manugab. So, kapag naka-barp na siya, pwede mo na siyang pahigain, ganyan. So, makakatulog na siya. So, maiiwasan yung kabag, yung indigestion, yun bang maraming hangin sa tiyan. Ganyan. So, kapag sinusunod mo yan, ginagawa mo yan, ang bata ay makakatulog ng 14 to 17 hours. Kasi yung bata natutulog lang yan kung hindi yan nadidisturbo. O, diba? Okay, so, yun po ang edad ng from 0 to 3, yun po ang kailangan ng hours na matulog ang bata. 14 to 17. So, magulang, sundin nyo ang payo ng doktor nga, painumin ng gatas every 4 hours. And then, iwasang patulugin ng bata sa maingay at saka mainit upang hindi siya iiyak. Okay. And then, next is aging 4 months to 11 months. 4 months to 11 months, infants na siya. Okay? Ang tulog niya is 12 to 15 hours na. Okay? 12 to 15 hours kasi itong bata na ito ay na siya, yun bang malikot, and then meron na siyang kanyang sariling yung nalilibang na siya sa sarili niyang ginagawa, ganun, kaya bumaba yung number of hours na kanyang tinutulugan. Kailangan talaga na matutulog ang bata sa ganitong edad, infants, 12 to 15 hours. Okay, so subukan nating mga magulang na mapatulugin natin ito ng ganito kahabang oras upang ang growth ng bata at ang kanyang development ay magiging normal. And then faster ang kanyang growth. Okay, so ganon. And then pagkasunod is 1 year to 2 years old. So this one is the bata is already toddlers. Okay, and then ilang oras ba siya matutulog sa isang araw? 11 to 14. Okay, by the way, kapag halimbawa 3 to 11 months, now 12 to 15, hindi naman sinasabing straight mo yung 12 to 15, hindi na ganun. So halimbawa natulog siya ng alas 7 ng gabi, and then mas straight yung tulog niya pag hanggang kinabukasan, na yun, 8 to 8, ilan na yun? 12 hours, diba? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ano ba yan? Okay, so ganon. So, pwedeng maputol yan. Pwedeng maputol kasi nakamata o binihisan. Ayan. Pero, pag i-count yung oras na natutulog siya, nagiging kompleto yung 11 to 14 hours for the toddlers. Okay. So, now, this time, ay bakit nga ba ang bata na toddlers ay 11 to 14 na lang ang kanyang tulog? Kasi naglalaro na siya eh. Yung ibang oras ng kanyang is nasa paglalaro na.
Kaya, yun lang ang tulog niya, 11 to 14 hours. And then, we'll go to the 3 to 5 years old, yung preschool na. Ang tulog niya is, ang requirement sa kanyang tulog is 10 to 13 hours. Okay. So, kailangan ng bata dito is, kailangan kung magulang ka, ayan, patulugin mo siya ng maaga, na kailangan nga pagka kinabukasan ng umaga din ay nakakumpleto na siyang 10 to 13 hours. Kasi maganda ito sa bata kasi hindi siya inaantok sa paaralan kasi nag-aaral na siya dito preschooler na siya. Okay? So kailangan matulog siya ng insaktong oras upang hindi siya inaantok sa paaralan, upang super active siya or yung parang upang active siya palagi sa mga activities sa school. And then, attentive ang bata kapag sakto ang tulog. Yun lang po. Okay? Huwag natin silang i-allow na maglalaro ng cellphone hanggang sa ilang oras ng gabi. Nasa atin lang naman yon ang pagkukontrol bilang magulang, di ba? Okay, so ganun lang po. Preschooler, kailangan 10 to 11 to 13 hours. Kasi kontrolin lang natin ang pagpapanood nila ng TV, ang pagpanood nila ng cellphone, paggamit ng cellphone, kailangan makaabot sila ng tulog nila ng 10 to 13 hours upang sila attentive, active sa school. Ganun. And then, next is 6 to 13. 6 to 13 years old. Ayan, nandito na sa sa school age na sila. So dito is elementary to high school na sila. 13 So, pag 13, going high school na siya. Second year high school or grade 7 or grade 8. So, ang tulog sa bata dito is 9 to 11 hours. Oo. So, kailangan, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ang hirap kontrolin ng bata, ang bata. Lalo na sa edad na ganito, hirap. Pero subukan lang natin mga magulang na patulugin. Ipaintindi natin sa kanila na kailangang matulog ng ganito kahaba. And then, ang epekto kung hindi matutulog ng maaga. Magandang epekto kung natutulog ng ganitong kahabang oras. Ganun lang po, para sa kanila. Huwag lang natin sabihin na matulog ka na. Bakit ako matulog, mama? Matulog ka lang. Hindi. Sabihin natin kung ano ang epekto, kung bakit tayo matulog ng ganito kahaba. Lalo na dito sa school age children. So, 9 to 11 hours. Okay. So, yun, kontrolin natin kung magawa natin, kung maaari ang ating mga anak, na kailangan nating patulugin natin sila ng ganito kahabang oras. Ganun. Upang, again, attentive sa school, participate the activities of the school kasi school children na sila dito Ayan. And then, next is yung 14 to 17. Okay, dito is teenagers na sila, my goodness. Na dito na papasok na yung mga crush, ayan. Tapos hindi masyadong nakatulog kasi may iniisip na, ganyan. Okay? And then, kung maaari, advice. Yun ang role ng magulang advice. Ipaintindi natin sa kanila kung gaano kaimportante ang matulog ng ganitong habang oras, 8 to 10 hours a day. Okay? Sa 14 to 17. Kapag ang bata ay maraming iniisip, lalo na kung yung crush nila, nakita nila may ayan, hindi yan natutulog, umiiyak pa yan. Ang mangyari, pagka kinabukasan, ayaw bumangon, ba yan? Ayaw pumasok sa school kasi na tinatamad, hindi excited na pumasok, ganyan. Okay? So, ipaintindi natin sa kanila ang kahalaga ng pagtulog, and then advice na rin kung anong magagawa natin upang maipaano natin sa kanila ng kahalagahan ng pag-aaral. Yun, hindi natin sila ma-advise ng pagka-crush kasi normal sa kanila yun, di ba? Kaya yun na lang ang
kahalagahan ng pagtulog at ang kahalagahan ng pag-aaral. Ganun po. So, makapag-aral ang bata ng mabuti kapag sakto ang kanyang tulog. Ayan. Okay, next is 18 to 64 ang layo naman. Okay, so 18 to 64. So, this one is adult stage na siya. And then, so, ilang oras ang tulog niya? 7 to 9. So, pasok ako dito kasi 63 na ako eh. Okay, so pasok ako dito. Pero ang problema kasi kapag may edad na tayo, okay lang sa 18 to, ano ba yan? 18 to 40. 18 to 40. Okay pa yan. Diba? Pero pag nag-64 ka na, hirap talaga matulog ng 7 to 9 hours. Oo. Kasi, nag-iiba po kasi ang body rhythm o rhythmic. Yan. Na kung minsan nakakatulog ka ng 2 hours tapos gumising kang bigla, umiinom ka na lang ng kape, and then minsan na ang tagal mo pa makabalik, ganun. Kaya kung sa halimbawa sa ganitong edad na ako, 63 na ako, ang ginawa ko is kasi may mga minsan na pag na alas 11 na ng gabi, alas 10 na ng gabi, hindi pa ako nakatulog, hanggang kinabukasan hindi ako nakatulog. Ayan. So, ang ginagawa ko na kailangan empty yung mind. Ganun. Walang iniisip pagkatapos ng hapunan, tapos ayan, walang iniisip, nanonood ng TV, and then nanonood lang ng sa cellphone, hanggang aantukin ka. And then kapag inaantok ka na, ito tips ko lang to, kapag inaantok ka na, matulog ka na. Kasi yun lang ang chance mo na makakatulog ka eh. Ayan. And then kapag may mga minsan, mga matatanda na nagtatanong na bakit daw sila maaga nakatulog pagkatapos pagka-alas 3 ng madaling araw gumising. Okay, so baka daw may daw nangyari, baka daw may epekto, ganyan. So I try to explain na kapag maaga ka nakatulog, yun kasi inaantok ka eh. Ayan, yung body mo is humihingi na ng pahinga. Ayan. So, kapag gumising ka naman ng maaga, okay lang yun. May mga nakausap na ako ng mga medical experts na okay lang yung magising. Kasi isa din ako nagtatanong, Dok, bakit hindi? Bakit pag nagising ako ng alas 2, alas 3, hindi na ako nakabalik? Okay. So, sabi rin ng doktor na naitanong ko, sabi niya, okay lang daw yun. Kasi sa tanda daw namin ng ganun, nag-iiba na raw yung body rhythm namin na magigising na lang bigla. Ayan. And then, hindi na natin alam kung kailan tayo makabalik ng pagtulog. Kaya, yan. Kapag matulog at inaantok na tayo, matulog tayo. Kasi, hindi natin alam kung magigising tayo ng maaga or ganyan. Kasi yun daw ang body rhythm natin. Ano ba yung tawag dyan? Basta may tawag dyan nga, matulog tang maaga, magising ng maaga, ganun. And then yun, mangyayari yun sa mga matatanda. So, ganun po yun na ang matanda, kailangan kung inaantok, matulog. Huwag mag-isip ng ibang bagay, matulog ng maaga. And then, kung gumising naman ng maaga, okay lang yun. Kasi daw po, pag ganito po ang oras na ang body natin ay nag-metabolize, nag-work. Okay, so, from 10 o'clock, ganun po yun ha, 10 o'clock ng gabi, hanggang 3 o'clock ng umaga. Anang madaling araw, 11, 10, di ba? 11, 12, 1, 2, 3, 5 hours. Magkano ba dito? Ilan ba dito? 7. Okay. So ganong oras ganong oras from 10 to 3 o'clock daw, ang body natin po ay nagre-regenerate. Body cells natin nagre-regenerate. And then, teka muna. And then, maliban sa nagre-rejuvenate, naghi-heal. Ayan. Sa mga oras na yun. Kaya, advice not only mga matatanda, pero
lahat naman na mga tao, lalo na dito sa from 18 to 64, dapat natutulog before 10. Dapat natutulog siya before 10 kasi kailangan na nakatulog tayo ng 10 up to 3 o'clock ng madaling araw kasi doon pala ang ating katawan nag-work, nag-heal, nag-regenerate, nagre-rejuvenate, ganon sa ating katawan. Okay, di ba? Because ang katawan natin ay nagsi-self-heal. Ano ba yan? Nagsi-self-heal. Ayan. Meaning, naghi-healing siya automatically, naturally. At manggagawa yun sa katawan natin during that time, 10 to 3 o'clock. 10 p.m. to 3 a.m. Ganun. Okay, so yun. Diba? So, okay lang pala kung makagising tayo ng alas 3 ng madaling araw. And then, kapag inaantok naman, during the day, matulog. Kaya nga ako nakikipag-away ako kapag hindi ako pinapatulog ng after lunch. Kasi gusto ko talagang matulog. Kasi yung katawan ko kasi gusto talaga matulog. Ayan. Ganyan po. So, yun, 18 to 64, 7 to 9 hours ang kanyang tulog. Yung mga sinasabi na huwag daw matulog kasi aatakihin, hindi ko alam kung anong meron doon. Kasi, kapag nakatulog po tayo, naka-rest po ng ating katawan. Diba? Siguro mayroon na siyang nararamdaman doon. Hindi ko mag-gets kung bakit inatake dahil, ay ano yan, sabi nila, huwag matulog pagkatapos ng agahan kasi baka aatakihin. Hindi ko mag-gets. Kasi kapag aatakihin yung tao, may high blood pressure siya, or mataas yung kanyang sugar, or mataas ang kanyang cholesterol. Yun lang po ang dahilan kung bakit aatakihin ng tao. Pero yung sa pagtulog, hindi naman siguro. Kasi yun ang panahon na kapag natulog tayo, yun ang panahon na ano ba yan, nabigyan natin ng rest ang ating katawan. Ganon. Kaya matulog. And then, pag mataas talaga yung sugar natin, inaantok tayo. Kaya kailangan bantayan natin ang ating blood sugar, ating cholesterol, sa pamamagitan ng pagpunta ng doktor. Ganyan. Kapag mababa na ang sugar, mababa ng cholesterol, o di maganda, hindi tayo aatakihin ng high blood, and then, matulog. Kasi, alam nyo ba na pag kulang tayo sa tulog, tumataas din ang sugar natin? Oo, kapag kulang tayo sa tulog, tumataas ang sugar, aatakihin naman tayo. Mas stress naman tayo. Pag mas stress tayo, ang daming sakit na pumunta sa katawan natin. Kaya matulog. Yun po. Okay? So, kailangan sundin natin itong recommended time to sleep by age. Okay? So, ganun. Kung halimbawa naman, hindi maiwasan na hindi makatulog kasi may ginagawa, ay bawiin nyo sa susunod na araw. Ano ba yung bawiin? Yun bang matulog ka kapag wala ka nang ginagawa, ganun. And then, itong 65 and above. Yung 65 and above, kailangan na 7 to 8 hours na ang tulog. Ayan. Ganyan. Okay? So, 7 to 8 ang tulog sa ganitong mga edad. At alam nyo ba na kapag matanda na tayo, ang hirap, ano ba yan? Yun bang paiba-iba ang timing ng ating pagtulog? May mga minsan natutulog. Ako naranasan ko yun na nakaupo lang ako sa yun bang slanting chair. Ayan, nakatulog na ako. Tapos, bigla lang magising. Ganon. So, kapag nakatulog ako ng ganon, 30 minutes lang. And then, pagkatapos, may ginagawa na naman ako. Pag upo ko naman ulit, ayan, nakatulog naman. Hindi na ako masyadong nakatulog during the day. Hindi ako masyadong nakatulog kapag nakahiga. Ganon. Pero pag nakaslant, ganon, makatulog. Okay? Pero sa school, pag nakahiga kahit sa hig, ayan, nakatulog ako. Kasi iniisip ko, kailan ko matulog kasi pag 1 o'clock na may trabaho na naman ako. Ganyan. Okay, so yun lang po. And then, sana'y na-gets ninyo lahat
ang epekto at ang dahilan kung bakit hindi nakatulog ng maayos. And then, ano ang dapat sundin. So, i-summarize na lang. So, from 0 to 3 months old, ang bata, newborn pa siya, kailangan matulog ng 14 to 17 hours. So, kailangan gawa natin ng paraan bilang magulang kung paano natin sila patulugin ng 14 to 17 hours upang the growth and development of the child is fast and normal. Okay. And then, 4 to 11 months old, infants na, ang tulog niya is kailangan 12 to 15 hours. Sikapin ng magulang na makatulog ng ganito ang bata. And then, 1 to 2 years old, toddlers na siya, 11 to 14, ang kanyang oras ng pagtulog. Ayan. And then, 3 to 5 years old naman, preschooler, 10 to 13 hours. Ganyan. So, sundin lang natin ito. And then, patulugin natin. Matulog yan kapag pinapatulog natin. Okay? So, from 6 years old to 13 years old, school-age children, so elementary, ayan, 9 to 11 hours. Ganyan, 9 to 11 hours. And then, from 6 to 13 years old, ito ay school-age children, high school. Ganyan. I know. 14, so 6 to 13, school-age children, 9 to 11. Now we go to the 14 to 13. 14 to 13 years old, teenager na siya. Marami ng disturbances. So, kailangan matulog pa rin siya ng 8 to 10 hours. And then, 18 to 64, adult. This one is 7 to 9 hours. And then, 65 and above, 7 to 8. So, ito po ang aking kailangang tandaan in my case. Na at this time, dapat natutulog ako ng 7 to 9 hours. 7. Subukan ko ngang bilangin. And then, kapag lumampas na ako sa 65, kailangan 7 to 8 hours. Kasi, kailangan nating matulog. Kasi, ang katawan natin ay nagre-regenerate, nagre-rejuvenate, nag-self-heal. Ganun. Okay? So, hanggang dito na lang po. And then, maraming salamat. And then, Merry Christmas again. Okay? So, that is all and bye-bye.